oras ng makihula, makisaya at manalo ng papremyo dito sa Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes. Magandang hapon sa mga kapuso dito sa Pilipinas and all over the world. Imbis na stress, let's spread happiness. Yan ang goal namin araw-araw dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo. Wow! At isa nga sa paraan para mawala ang stress natin mga Pinoy ay ang pagkanta at pakikinig sa musika. Ang two teams natin today, music din ang gamit para magpasaya ng kanilang fans. Kaya kilalanin natin sila starting with the first team, ang OPM Band na sumikat dahil sa kanilang hugot love songs na Di Tayo Pwede. Ha? At napagod na? Let's welcome back the Ones. Fronted by their vocalist and pianist at isa rin music composer and producer, Carl Guevara. Carl, Max, hello po. welcome, Carl. Hello, we're so happy to be back here. We're happy to have you guys again. Si Carl po, judge ng TikTok Lock at siyempre, tanghala ng kampiyon. Kampiyon, yes. Pero ang tanong, magiging kampiyon kaya sila ngayon kasama ng The Ones. Nape-pressure ako pero mukhang dapat maging kampiyon tayo ulit. Diba? Let's do it, Carl. Please introduce your teammates and bandmates. Ayun, gusto ko ipakilala ang rollerblader ng aming banda. Walang iba kundi si Japs Mendoza. Ang crush ng bayan. Walang iba kundi si RJ Cruz. RJ. At ang opa ng The Juans. Walang iba kundi si Kael Adria. Yeah! Ito, nababalitaan na mayroon daw collaboration. Guys, pakinggan nyo. Ang collaboration nito ay between The Ones at ang P-pop group na Alamat. Yes. O, diba? Alamat! Alamat. Grabe, ang ganda ng collaboration ito. Anong song ba ang gagawin? Ang song na to ay pinamagatang gupit para sa mga taong kapag broken hearted, nagpapagupit para mawala ang nadarama sakit. Ganun ba yun? Okay. Available na ba sa streaming platforms? Yes, mapapakinggan na po nila to sa lahat ng mga streaming platforms online. Good luck, The Ones. Ang kalaban nyo ngayon, hindi rin po magpapahuli. Pagdating sa kantahan, dahil lahat sila ay talented artists mula sa GMA Music, nagsama-sama po sila today. Para lang sa Family Feud, please welcome Harmony Squad! Led by the team captain, Unico Iho ng OPM Icon Idol natin na si April Boy Regino, singer, composer, JC Regino. Hi, JC. Yes, hello po, Idol Ding Dong. Yes. Basta ka, JC. Masayang-masaya dahil nakabalik na naman po ako dito sa Family Feud. Yes. Ayos. Masaya, JC, masaya. sino-sino makakasama natin ngayon? Siyempre, makakasama natin ang gwapong DJ, si Mr. Love Song ng LSFM Idol Papa Obe. Yun na! Magandang hapon, mga puso. Siyempre, kasama rin natin ang singer na engineer pa. Si Idol Vilmar. What's up, Phil Mark? At siyempre, kasama natin ang grand champion ng Season 5, The Clash. Siyempre, si Idol John Rex. What's up, John Rex? Siyempre, si JC may pasample din naman. JC, ano bang pamagat itong katang? Siyempre, ito po ay para sa mga heartbroken, yung sinaktan na, iniwanan na pero mahabol pa rin. Ang title po nito is Wala Na. Wala na. A few lines naman, please, JC. Okay po. Okay, sakit ng damdamin, bakit kailangan mong saktan ang puso kong nagmamahal sa'yo? Sigaw ng pusong ikaw pa rin. Wow! Grabe, ang lupit. Ako rin po nagsulat doon ng kanta niyo. Ang galing. Anyway, alam ko baka gagalingan nyo rin sa pagkuha ng top answers, kaya good luck sa Harmony Squad. Eto na po. Ang mananalo po ay mag-uuwi ng up to 200,000 pesos, kaya alamin na natin ang sabi ng survey. Carl, JC, let's play round one. All right.
Nag-survey kami ng 100 Pinoy and the top 6 answers are on the board. Anong meron ng tao na pwedeng i-describe na makapal? Carl. Buhok! Hoy. Parang yung buhok mo. Ayun, makapal. Maganda, maganda. Nandyan ba ang buhok? JC, anong meron ng tao na pwedeng i-describe na makapal? Siyempre, ang pinakamakapal, yung mukha. Nandyan ba ang makapal na mukha? Yan. Makapal, in a good way, ha? In a good way. In a good way. Anyway, JC, pass or play? Siyempre, play. Play kami. Let's go play. Carl, balik muna tayo. Papa Obet, Yes. anong meron ng tao na pwedeng i-describe na makapal? Siyempre, makapal ang bulsa. Yeah. Makapal ang pitaka, makapal ang bulsa. Yan ang mga gusto ng karamihan. Nandyan ba ang makapalang bulsa? Wilmart, anong meron ng tao na pwede i-describe na makapal? Makapal ang makeup. Makeup. Nandyan ba ang makapalang makeup? Wala. John Rex, anong meron ng tao na pwedeng i-describe na makapal? Kamay. Kamay. Makapal Kasi ang pagod sa kamay. kakatrabaho. Yung mga magsasaka, may mga Yeah. kalyo na yung kamay. Di ba Tama. yan? Yung mga masisipag. Di ba makapal ang kamay? Hop. Wala. JC, anong meron ng tao na pwedeng i-describe na makapal? Pwede rin siguro yung makapal lang balat. 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 Makapal lang balat. Good answer. Wala. Kyle, anong meron ang tao na pwedeng i-describe na makapal? Kilay. RJ, Makapal ang kalyo. kalyo. Kilay, kalyo, parehong K. Japs, makapal ang Makapal ang batok. Muscles. makapal ang muscles. Carl, isang tamang sagot lang. Anong meron ng tao na pwedeng i-describe na makapal? Doon ako sa makapal ang kilay. Kilay. Makapal daw ang kilay. Magkakaalaman tayo. Survey says. Wow, akala ko nandun na yun. Tignan natin, ano pa hindi na ko. Everybody, number 6, please. Number 5. Makapal ang apog mo. And number 4. Kumot. Yung apog na kalimutan natin, madalas sinasabi yan. Anyway, nag-hit agad sa round 1 ang Harmony Squad. They now have 74 points. Pero wala pang puntos ang The Ones. Kumbaga sa show, rehearsal pa lang naman yan, kaya ito todo. Now, back to the game. Kasama pa rin natin ang bandang The Ones at mga talented kapuso performers. Ngayon, ang nakakascore pa lang po ay ang Harmony Squad with 74 points. At 0 pa rin ang The Ones. Pero ito na susunod na magtatapat. Ang lead guitarist na si Japs at ang DJ ng Barangay LS 97.1 na si Papa Obet. Let's play round 2. Yep. Good luck. Top 6 answers are on the board. Kung maniningil ka sa taong umutang sa'yo, pero ayaw magbayad, kanino ka magpapasama? Papa Obet. Sa barangay. Sino sa barangay kaya? Barangay Tanod, barangay Captain, barangay Konsehal. Si Mr. Tanod. Yes, Kapitan, si barangay. Kapitan. Nandiyan ba yan? Survey says barangay. Yeah. Top answer. Play, siyempre, play. Parang barangay LS. Play, let's go play. Papa Obet. Si Vilmark po, may bagong single. Ano bang title ng bagong single natin? Inowi, pero spelled out po siya na I-N-O-W-Y. Inoy, ano big sabihin nun, Vilmark? Actually, we came up with that title. Yung totoong pangalan, title po niya is I'm Not Okay Without You. Pwede naman a few lines, di ba? Para mas maintindihan Siyempre, natin. para sa ating mga puso, Sir Let's Dom. do it, Vilmark. If this is love, I don't want this feeling anymore. I'm not okay without you. I'm now on my own, picking up the pieces of my heart. I'm not okay without you. Wow! Pare, wow!
Hanep talagang nakakakilabot. Anyway, ito na yung tanong. Maniningil ka sa may utang sa'yo. Tapos ayaw magbayad. Sino gusto mo isama? Siyempre, mas mataas sa barangay tanod, pulis. Pulis! Survey says... Pulis! Let's go! John Rex, kung maniningil ka sa taong umuutang sa'yo, pero ayaw magbayad, kanino ka magpapasama? Sa magulang ko. Sa magulang. Ay, susumbo kita sa magulang ko, hindi ka magbayad. Di ba? Tama. Totoo yan. Nandiyan ba yung magulang? Yes, sir. Yes, sir. Stacy, kung maniningil ka sa taong umuutang sa'yo, pero ayaw magbayad, kanino ka magpapasama? Siyempre, magpapasama ako sa kaibigan ko. Kaibigan. Yes, oo, siyempre. Kaibigan ng inutangan. Saan na nandyan yan? Ang kaibigan. Papa Obet, kung maniningil ka sa taong umuutang sa'yo pero ayaw magbayad, kanino ka magpapasama, Papa Obet? Eto, hirap sa katrabaho. Katrabaho naman. Katrabaho. Workmate. Workmate, Yes, kasama sa pwede. trabaho. Nandiyan ba ang katrabaho? Wala. Vilmar, again, maniningil ka sa taong may utang sa'yo pero ayaw magbayad, kanino ka magpapasama? Kung may barangay tanod, merong pulis, sama ko na yung abogado. Diretso sa abogado. Abogado, kaso na. Nandiyan po ba ang abogado? Wala rin. Anyway, John Rex, maniningil ka sa taong utang sa'yo pero ayaw magbayad. Kanino ka magpapasama? Sa magulang nung yung magulang nung nag-utang sa akin. Yung pagulang ng umutang sa'yo. Nandiyan ba si magulang na umutang? Wala rin. Guys, the ones, baka ito na. Kael, maniningil ka sa taong umutang sa'yo pero ayaw magbayad. Kanino ka magpapasama? Kay Senator. Pwede, di ba? RJ, kanino ka magpapasama? Dong, syempre, doon tayo sa pinakamagaling, sa Bombay. Okay? Kung siya yung nagpapautang, kaya niya din mangbawi ng utang. Zaps, kanino ka magpapasama? Kung may parents, feeling ko sa mga kapatid, pwedeng kuya, ate. Pwede. Yan. Kapatid naman. Okay. Carl, Siguro sa kapatid. kapatid. Okay. Baka sa kanila. Sabi nila, magpapasama daw sa kapatid kung nahihirapan sila maningil. We'll see. Nandyan ba ang kapatid? Ano pa yung mga hindi natin nakuha sagot? Everybody, let's find out. Number 6, please. Number 5. Dalawang rounds na ang naipapanalo ng Harmony Squad. Meron na silang 151 points. The ones, okay lang yan dahil may 2 rounds pa tayo. Pabawi na lang daw po sila dahil double points round ng susunod. Huwag po kayo aalis. Magbabalik agad ang Family Feud. Nakatutok pa rin po kayo dito sa Family Feud. Isang music-filled episode ang hatid sa atin ngayon ng dalawang teams natin. Pero ang talagang focus po nila ay mag-uwi ng 200,000 pesos. Di ba? After 2 rounds, nangunguna ang Harmony Squad. Ay, may 151 points na sila. Pero naghahabol na ako na the ones na wala pang puntos. Pero this is it. Ang susunod na magtatapat ay ang gitarista ng the ones na si RJ at ang Clash alumnus na si Vilmar. Let's play round 3, guys. Ayan, here we go. Double points round. Top 6 answers are on the board. Kapag galing sa lamay, saan madalas nagpapagpag o dumadaan bago? Vilmar, Sa kainan o restaurant. restaurant. Andyan ba ang restaurant, guys? Vilmar, pass or play? Yay! Let's play round 3. Nga naman, di ba, syempre, narinig natin ang mga boses nila. Hindi naman pwedeng walang sample si John Rex. Ano pamagat ng kantang pinopromote mo, John Rex? Nag-release po ako ng first ever single ko after manalo sa The Clash. Ang title po ng song is Someday in Your Life. Pwede bang makakuha tayo ng few lines sa John Rex? Oh, guys, Let's make it sweet. Someday in your life, somewhere you will find someone who will hold your hand and love you till the end of time. Hanep. Grabe. Ano lupit, John Rex?
Sing lupit ng sagot mo dito. Okay. Kapag galing sa lamay, saan madalas nagpapagpag o dumadaan bago umuwi ng bahay? Sa tindahan! Nandyan ba ang tindahan? Alright, JC. Kapag galing sa lamay, saan madalas nagpapagpag o dumadaan bago umuwi ng bahay? Pwede rin sa mall. Sa mall. Kung bukas pa yung mall, no? Nandyan ba yung mall? Yes! Alam nyo, kala nyo sila lang po ang kakanta, dila apat sila. Si Papa Obet ay may single dito. At syempre, kung pwede lang naman, Papa Obet. Baka Pwede naman. po ba namin marinig ang napakaganda ng tinig? Mga kabarangay, ating most wanted song of the week, ang bagong awitin ni Papa Obet, naghihintay from GMA Music. Here we go. Pakinggan mo ang sinasabi ng damdamin kong ito. Araw-araw na nananabik sa'yo o gilid. Grabe, alam niyo, ang nakakatuwa, iba't ibang klase yung style ninyo ng pagkanta. yes. At bukod tangi talaga ang bawat isang estilo. Kaya ang galing, Papa Obet. Thank you, More thank you, power thank you. to your music. Eto na. Pero magpagpag muna tayo. Yes, wala kalimutan ko. Saan tayo pupunta para gusto natin pumagpag? Sa coffee shop. Coffee shop. Ayan. Yes. Coffee shop. Habang pinakikinggan ang inyong napakagandang tinig. Mismo. Nandyan ba ang coffee shop? Galing. Gilmart. Dalawa pa to. So, galing ka sa lamay, saan madalas nagpapagpag o dumadaan bago umuwi ng bahay? Since most of the time kapag pumupunta tayo sa mga lamay gabi, pumunta tayo sa bar. Sa bar. Good answer! Sa bar. So, maglalamay ka sa patay, tapos maglalamay ka rin sa bar. Kasi Para matagal yung kalungkutan. matagal ka rin bago. uuwi, di ba? Hindi ka rin. Survey says... Wala. John Rex, saan madalas nagpapagpag o dumadaan bago umuwi ng bahay? Sa park. Sa park. Nandyan ba ang park? Survey says... Nice one. JC, one last for the win. Kapag galing ka sa lamay, saan madalas nagpapagpag o dumadaan bago umuwi ng bahay? Siguro feeling ko sa bahay ng kaibigan mo. Pwede. Para doon Bahay ng maiwan. kaibigan. Para at least, lalo na siguro kung malungkot ka. Nandyan ba ang bahay ng kaibigan? For the win! Boom! Tama kaya sagot nila, malalaman natin sa pagbabalik na Family Feud. Feeling niyo ba tama yung bahay ng kaibigan? That's more like it. Nanunod pa rin po kayo ng Family Feud. Ito, worldwide po ang reach ng ating programa at marami po sa ating live stream viewers namimiss na raw ang Pilipinas. Don't worry, namimiss din po namin kayo. At ang wish ko ngayon ay makapagbakasyon kayo dito sa atin very, very soon. Dito po sa studio, welcome na welcome kayo. At for now, patiin muna natin yung mga loyal viewers natin ngayon dyan sa Gionyos, Hungary. Wow! Riyadh, Saudi Arabia. Hello sa inyo. Mga tiga Aljara, Kuwait, Shizuoka, Japan, at Surabaya, Indonesia. Maraming salamat po sa inyong panonood everyday. Ngayon, back to the game. Kanina, tinanong natin yung Harmony Squad. Kapag galing ka sa lamay, madalas saan ka nagpapagpag o dumadaan bago umuwi ng bahay? Ang sagot nila ay bahay ng kaibigan. Bahay ng kaibigan. Tingnan natin kung nandyan yan. Bahay ng kaibigan. Wala. Di bale, may isa pang chance, Papa Obet. Ito na. Saan kaya ito? Saan magpapagpag? Sa Gotohan. Nandyan ba ang gotohan? Wala. Alright. Guys, the ones, this is your chance to steal. Kael, saan pa kaya po pwede? Sa CR. Nung lamayan. Oo. Doon din. Sige, RJ. Sa lugar kung saan siya magiging masaya. Kung saan magiging masaya, Jap, saan kayo pwede magpagpag? Sa tingin ko sa Lugawan. Sa Lugawan. Carl, ito for the win. Sana magkapuntos na kayo, makuha mo lang yung isang hinahanap natin. Saan pa kaya pwede magpagpag bago umuwi ng bahay? Ako palagay ko sa gasolinahan. Iba rin to.
Iba rin. Survey says... Wala! Alright, guys, tignan natin kung ano yung hindi natin makuha. Ito, number 5. Kapitbahay. Ito na ang scores after 3 rounds. Leading po, 293 points ang Harmony Squad. Habang naghahabol naman ang The Ones na wala pang puntos, ito na, basis ng The One na si Kael at ang The Clash Season 5 winner na si John Rex. Come on, let's play round 4. Okay, top 4 answers are on the board. Good luck. Kailan ka nagsasabi ng, excuse me po, Kael? Kapag uutot. May announcement bago umutot. Wow, hanip ka rin. Excuse me ba ang utot? Patay tayo dyan. John Rex, kailan ka nagsasabi ng, excuse me po? Pag nag-burp, Pag nag-burp, nandyan ba ang burp? Wala rin. Carl, this is your chance. Kapag dadaan. Makikiraan po. Eto na po. Nandiyan na ba yan? Excuse me po. Carl, ano, game na to? Play! Let's go. Let's play the final round. The Ones. Okay, ito na yung Japs. Kailan ka nagsasabi ng excuse me po? Kapag? Kapag may sasabihin, Kapag may sasabihin. Pag may gusto sabihin. Okay, RJ. Kailan ka nagsasabi ng excuse me po? Pag umubo. Bobo. Excuse me po. Survey says... Kyle, 2 more. Kyle, kailan ka nagsasabi ng excuse me po? kapag nabahing, Hatching! Iba rin yan. Survey says... Yes! Carl, isa na lang. Kailangan makuha mo to. Pag nakuha mo to, panalo na kayo, Carl. Kailan ka nagsasabi ng excuse me po, Carl, for the win? You got 3 seconds. Let's do it. Pag-iihi. Iihi? Teacher, excuse me. May I go out? May I go out pala. O, nandyan ba pag naiihi daw? Goal! Ang ating final score, The Ones, 297. Harmony Squad, 293 by 4 points. Oh my goodness. Thank you guys, JC. Thank you rin po. Salamat po. Thank you. Ang gagaling nyo. Thank you. Mark. At dahil dyan, may 50,000 pesos kayo. Thank you! Family Feud! Thank you. Congratulations, The Ones. Congratulations. Grabe. Hanip yun. Now, meron na kayo 100,000 pesos. Sino maglalaro sa Fast Money? This time naman, kung last time ay si Japs at si Kael, ngayon naman ako at si RJ. Alright. RJ and Carl, makuha kaya nila yung additional 100,000 pesos. Nagbabalik po ang Family Feud. Nasa Fast Money round na tayo. Napatunayan ng The Ones na hindi lang sila sa music magaling dahil kanina nanalo na po sila ng 100,000. Ang goal nila ay manalo ng total cash prize na 200,000. Panalo rin ng 20,000 po ang napiling charity nila. RJ, ano ba yung napili niyo? Ang napili po naming charity ay Real Life Foundation. Real Life Foundation. Now, back to the Fast Money. Si Carl nasa waiting area. So, give me 20 seconds on the clock, please. Madalas, anong oras tinatamaan ng antok ang mga taong nasa opisina? Saktong oras. Go. 10 p.m. Parte ng manok na makunat. Pass. Prutas na makatas. Pass. Birthday gift ng OFW sa kanyang anak. Sapatos. Kilalang scientist sa history. Isaac Newton. Parte ng manok na makunat. Paa. RJ, tignan natin kung ilang puntos na nakuha mo. So madalas, anong oras tinatamaan ng antok ang mga taong nasa opisina? Sabi mo, alas 10. Graveyard. Call Alas 10 center. pa. Call center. Sabi ng service na alas 10, ay, wala, masyado malim. Nakauwi na siguro. Parte ng manok na makunat, sabi mo, ipaa. Services. Nice one. Prutas na makatas. Hindi natin nabalikan. So, birthday gift ng OFW sa kanya anak, sabi mo, sapatos. Sabi ng survey dyan ay. Meron. Kilalang scientist sa history, ang sabi mo ay si Isaac Newton. Ang sabi ng survey ay. Meron. 46 points, RJ.
let's welcome back Carl. Carl! Good luck, Carl. We can do this, we can do this. Now, balitaan lang kita, si RJ ay nakakuha ng 46, ibig sabihin 154 to go. Ay, 154. Okay. At this point, makikita na po ng viewers sa sagot ni RJ. So please give me 25 seconds. Madalas, anong oras tinatamaan ng antok ang mga taong nasa opisina? Go. Alas 3 ng hapon. Parte ng manok na makunat. Leeg. Prutas na makatas. Pakwan. Birthday gift ng OFW sa kanyang anak. Cellphone. Kilalang scientist sa history. Einstein. Carl, 154 ang kailangan natin. Ito, kilalang scientist sa history. Sabi mo siyempre, si Albert Einstein. Ang sabi ng survey dyan ay... Top answer, 102 na lang. Birthday gift ng OFW sa kanya. Sabi mo cellphone. Ang sabi ng survey dyan ay... Ang top answer ay laruan. Prutas na makatas, sabi mo ay... Pakwan. Ang sabi ng survey natin dyan ay... Top answer! 23 to go. Parte ng manok na makunat, sabi mo'y leeg. Ang sabi ng survey dyan ay... Boom! Ang top answer ay paa. Paa. Number 2, balon-balunan. Isa na lang. Madalas, anong oras tinatamaan ng antok ang mga taong nasa opisina? 13 to go. Ang sabi mo, 3 p.m. Pero ang sabi ng survey natin ay... Sayang! Ang top answer ay alauna kasi bagong kain. Sayang! Sayang, Carl. Pero anyway, congratulations din, nanalo pa rin naman kayo ng 100,000 pesos. Guys, mahusay. Thank you very much. Muli, maraming salamat sa inyo at congratulations. Thank you. Pilipinas, ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at premyo, kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.